Ayan mga parts, isang magandang araw po sa inyo. Andito po tayo sa ating shop, Ngayon, meron pong dinala yung ating customer, Isang electric spray. So, ang problema nitong kanyang electric spray, meron siyang power. Ayun, So, may karga yung baterya, Ang problema nito, ayaw umandar yung pinakamotor niya. So, alamin natin, Kahit bihitin po natin dito, ayaw. Okay? Alamin po natin, kaya kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago pong mga upload na video. Ngayon mga parts, syempre, ang unang iisipin natin pagka ayaw mandar yung ating electric spray, so unang iisipin natin yung makina, So ito kasi, may fuse dito, to. Pagka pinindot nyo yung switch na to, umiilaw, umiilaw siya, yun, So, kung sira yung fuse na to, hindi iilaw, kung putol ang fuse. So, ibig sabihin yan, okay yung fuse niya kasi meron siyang indicator light dito, So, ang problema nito, tingnan po natin sa motor or kaya dito. So, sa kanyang switch, okay naman yung switch niya. Gumagana. Ayan, So, wala tayong problema doon sa switch, Ayan. Panoorin niyo po yung ating video mga parts, Para kung sakali magre-repair kayo ng ganitong electric spray, meron kayong idea sa pagre-repair, So, ang paghihinalaan natin dito, ito at saka yung pinakamakina, So, tingnan natin, buksan natin, So, kung magre-repair kayo nito, ingat-ingat lang. Minsan kasi dinadala ng customer, merong laman yung loob, Kaya siguraduhin nyo lang na wala nang laman yung loob bago po kayo mag-repair ng ganito, So, okay, buksan po natin. May mga tornilyo dito, natanggal na pala to. Natanggal na. Okay, alisin natin yung mga tornilyo. Kung mahina naman yung battery niya, dapat hindi siya iilaw dito kung mahina yung battery. So, umiilaw Meron siya indicator light dito na low, neutral, saka high, Yung volt niya. Kaya okay yung battery niya, So, hindi na natin itetest yung battery niya. Sabi ko nga po sa inyo, dito tayo magpo-focus sa dito sa ano tawag to, controller ng motor. Dito tayo magpo-focus saka dito sa pinakamotor. So, okay, ito yung mga wirings niya, Ayan. So, ang gawin natin, baklasin natin tong motor. Dito muna tayo mag-focus sa motor, Kasi pag nalaman natin buo yung motor, so ang problema dito sa controller, So, yung controller na to, walang piyesang available nito na nabibili. So, hindi po natin ito ma-repair ng palit piyesa. Ang gagawin natin dito, pagka sira ito, papalitan po natin ng universal na controller, Meron din po tayong upload niyan dito sa ating YouTube channel kung paano magpalit ng controller. Pakihanap na lang po. So, ngayon, ito po yung kanyang motor, Siya po ay may 12 volts na kinakailangan na supply. So, okay. Ngayon, ito po yung wire ng ating motor. So, kapansin-pansin po natin, mayroong lagot na wire na isa. Ito, So, hanapin po natin kung saan to, Yung lagot na wire na isa na to. So, gawin natin, tanggalin natin to. Yung cover ng pinaka motor. Madali lang mag-repair nito mga parts. Lalo na kung mapapanood nyo yung ating mga tutorial, Marami na po tayong tutorial dito na ganito nga electric spray, Okay. So ngayon, papansin-pansin natin, itong kulay green nakatap dito,
At itong isang pin na to, walang connection, walang wire. So, siguro, palagay ko dito, ito. Ito yung wire na nakakonect dito. Anong nangyari? Natanggal, ano? Tingnan natin, i-test natin yung makina ng electric spray kung okay siya, no? Sa pag-test ng makina ng ating electric spray, pwede sa times 1, pwede sa times 10. Calibrate natin. So, mahina yung baterya ng aking tester. Tingnan natin, baka hindi lumalapat. So, mahina talaga. Wala, oh, sagad na. No? So, ang gawin natin, mahina nga. Mag-test tayo dito, no? Sa ating dalawang pin ng ating makina. So, kinakailangan meron tayong makukuhang palo. So, ayun. Pumalo yung ating tester, ano? Pwede rin to sa times 10. Times 10. Calibrate. So, ayun. Meron tayong nakuhang reading. So, kinakailangan magsasagad ng hanggang 0, no? O, ayun. So, ibig sabihin nun, yung makina natin ay buo. So, ang nangyari dito, nalagot yung isang wire, no? Ang gawin natin, try natin hinangin, ano? So, bago natin hinangin to, tingnan muna natin kung yung motor natin ay nakakondisyon, no? Tingnan natin, ano? Misa kasi, sa tester, meron tayong makukuha ng reading, buo yung rewind niya. So, ang problema, yung shafting at bushing pakat, no? Kaya tingnan natin, ano. So, paanda rin natin to gamit ang ating adapter power voltage, no? Ito, naiseset to ng ilang volts, ano? Kahit ilang volts. So, tingnan natin. So, tingnan niyo po, naiset po natin to ng iseset po natin to ng, teka, ayusin ko lang po yung ating camera. So, iset po natin ng 12 volts. Yan, 12 volts. No? So, may supply po dito siya na 12 volts. Ito. So, paanda rin po natin. Tingnan po natin kung under yung ating makina, no? So, yung ating positive, ito. No? Makikita nyo naman kulay green negative. Tingnan natin. Dapat under to pagka sinuplayan natin ng 12 volts para makasigurado tayong buo yung ating makina. Yun. So, ibig sabihin nun, buo yung ating makina, ano? So, umandar siya. So, isa pa natin i-check dito. Okay. So, kaya binuksan ko to, i-check natin itong switch, no? Dapat pag nakapress ito, walang reading dito, no? So, tingnan natin. Kasi bago natin to hinangin, yung wire dito na nalagot, kinakailangan i-test na natin lahat, ano? Para pag nahilang na natin, sigurado na tayo na yun talaga yung problema lang, no? So, okay. Mag-test tayo dito sa kanyang switch. So, okay. Ayun. Meron tayong nakuha reading, no? Ayan. So, i-press natin to, no? Yun. Dapat to, mawawala yung kanyang palo. So, pag may pressure kasi, ang mangyayari dyan, mag-off yung makina. So, pag nawala ng pressure, bigla siyang aandar ulit. Yun. So, okay to. So, ang naging problema lang yung kanyang wire, no? Nalagot lang. So, ganun lamang po ang pagre-repair dito sa mga electric spray. Maraming salamat po.